Okay mga kaibigan, hindi tayo magde-demonstrate ng nunchaku ngayon. Ang pag-usapan natin ay ang ano ba bilang isang martial artist, no? Ano ba ang mga batas sa Pilipinas na dapat mong malaman, okay? So, saglit lamang po, no? Kasi ito yung ating kodigo, no? Ito yung mga batas na dapat malaman ng isang martial artist, no? Kasi hindi como martial artist tayo, hindi na tayo saklaw ng batas, no? So meron pa rin tayong obligasyon na sundin ang batas, okay? So at ito yung mga sumusunod, no? Number 1, Article 248 or murder, no? Siyempre bilang isang martial artist, no, kung meron tayong obligasyon na respetuhin ang buhay ng ibang tao, hindi ibig sabihin na marunong tayo mag martial arts ay aabusuhin na natin ito. Siyempre hindi natin pwedeng abusuhin, no, ang ating kaalaman, ang ating talento sa martial arts. So kung ikaw ay isang martial artist na salbahe at ginamit mo yung kaalaman sa kabulastugan, no, at pinagplanuhan mo na patayin ang isang tao, makakasuhan ka ng murder. Kasi sa murder, ito yung pagpatay ng tao na pinagplanuhan mo o may pag-abuso, no? Kasi for example, mas mahina yung kalaban mo kaysa sa iyo. So ibig sabihin mas mas alanganin siya, no? Alanganin siya or disadvantage kung sa English, no? So yun yung murder, pinagplanuhan, mas mahina yung kalaban, tapos hindi mo binigyan ng pagkakataon na ang kalaban na idepensa ang kanyang sarili at iba pang mga elemento, no? So i-search nyo lang sa Google kung ano ang mga elemento ng murder, no? Kung pasok ba ang isang tao sa ganyang kaso o hindi, no? Tapos pangalawa is ang Article 249, homicide, no? So kasunod ito ng murder, no? Lahat ito ay makikita sa Revised Penal Code, no? So search nyo lang sa Google, no? Homicide naman ay yung nakapatay ka ng tao pero hindi mo talaga siya intensyon na patayin, no? So paano 'yon? Halimbawa, nagtalo kayo, no? Sa kainitan ng inyong pagtatalo, napatay mo siya, no? So ang kaso ay homicide, no? Ibig sabihin wala ka naman talagang planong patayin siya, pero dahil sa hindi inaasahang sitwasyon napatay mo yung tao, pasok yun sa homicide, no? Tapos Article 251, no? Ito nasa Revised Penal Code pa rin po ito, no? Yung tinatawag nilang death caused in a tumultuous affray. So sir, ano ba yung Article 251 o death caused in tumultuous affray? Ito yung nagkarambulan, no? Nagkarambulan, tapos hindi malaman kung sino ang nakapatay sa biktima, no? Tapos ikaw bilang isang martial artist, kasama ka doon, no? Sa grupo na nakapatay, no? Na nakapatay sa biktima. So at hindi malaman kung sino talaga sa mga kasamahan mo o ikaw na nakapatay sa biktima, ito yung maaaring isampa sa inyo, kasong isasampa sa inyo ng piskalya, no? O ng pulis, no? Article 251, death caused in a tumultuous affray. Ibig sabihin, merong kaguluhan, merong rumble na naganap sa pagitan ng dalawang grupo, no? Or magkaibang grupo. Tapos ang susunod ay Article 252 o yung physical injuries inflicted in a tumultuous affray. So kung hindi namatay yung biktima, no, physical injury lang, so pasok kayo sa Article 252, no? Pareho din yan sa 251, no? Karugtong to ng 251 na dalawang grupo na away, nagrumble, no? Yung sa 251 nga lang namatay yung biktima, sa 252 na physical injuries, ibig sabihin na baldado, no? Article 263, serious physical injuries, ito, no?
So, kung ikaw isang martial artist at napaaway ka, no, ginamit mo yung kaalaman mo at sa kasamang palad yung biktima or yung tao o yung kaaway mo ay sabihin natin nabulag, no, nabingi, no, or naputulan ng anumang bahagi ng katawan, no, or naging baldado, no, sabihin natin hindi na siya makapagtrabaho ng 30 araw o 90 araw, no, o kaya ang kanyang kapansanan ay naging permanente dahil sa kagagawan mo, no, dahil sa mga technique na ginamit mo, no, karate o ano pa man yan. So, pasok ka dito sa serious physical injuries. Ibig sabihin, baldado yung kalaban mo, no? O natanggalan ng anumang bahagi ng kanyang katawan o kaya hindi niya na magamit ang isang bahagi ng kanyang katawan. Isa o higit pa, no, na bahagi ng kanyang katawan dahil sa pinsalang natamo niya, dahil sa karate mo, sa taekwondo mo, sa jiu-jitsu mo, sa judo mo, o sa nunchaku mo. Pero ito, pag-usapan natin ito kasi ibang usapan ito kung meron ka ng armas, no, ginamit, no. So, yun, serious physical injuries, no. So, kung gumamit ka nito, nunchaku, arnis, no, mas mataas yung parusa, no. Talakayin natin yan mamaya, no. Tapos, susunod ay Article 265, no. Less serious physical injuries, no? So, ano ba pinagkaiba ng serious physical injuries at less serious physical injuries o pinagkaiba ng Article 263 at Article 265, no? Pareho yan na nasa Revised Penal Code po, no? Yung pinagkaiba po ng Article 265 ay yung less serious physical injury, ang epekto sa kanyang katawan ay mababa, no, mababa ng 30 araw, no, mababa ng 30 araw kung hindi ako nagkakamali, no. Siguro nasa ano lang ito, no. Ibig sabihin kasi kung serious physical injuries nasa ospital siya, no, o hindi siya makapagtrabaho ng 90 araw, no, or 30 araw, no. Kung sa less serious physical injury, mas mababa, no? Mas mababa yung araw na ospital siya, no? Siguro mga nasa 29 na araw, pababa, ganyan, no? O 10 araw, kung hindi ako nagkakamali, i-search nyo lang sa Google kasi makikita naman yan, no? So, hindi ganong matindi ang kanyang pinsala na natamo, pero ganun pa man, meron pa rin pinsala sa kanyang katawan, okay? Article 266, slight physical injuries and maltreatment, no? So sa slight physical injuries and maltreatment, no, hindi naman siya talagang sabihin natin nagkapasa lang siya, no, nagkapasa, no. Hindi niya naman kailangan i-admit sa ospital, no. Kaya niya namang magtrabaho, no, sa gitna ng kanyang sugat o sa gitna ng kanyang pasa sa mukha o saan mang bahagi, no. So ibig sabihin hindi ganoon katindi, no. Sabihin natin nagka-black eye lang, no. Wala namang seryoso, no, na pinsala, no. Kaya niya namang magtrabaho, no. Hindi naman nakaapekto sa kanyang araw-araw na pamumuhay. So dito lang yan sa Article 266, slight physical injuries o kaya naman maltreatment. Yung maltreatment naman, yung hindi naman kinakailangan mong hindi mo naman kinakailangan na sabihin natin bigyan ng black eye yung kalaban mo, no? Pwede lang na binatukan mo, no? So ganun yun, Article 266 Revised Penal Code, no? Tapos, ang batas pa na dapat malaman ng isang martial artist ay ang Republic Act 8049, no? Ito, importante ito lalo na sa mga black belt, no? Black belter, no? Kasi alam naman natin yung mga black belter, yan yung kalimitan na nagiging master, no? ng mga mas mababang mga belt. O mas mababang mga martial artist, no, kasi may rango yan,
kapag isa kang martial artist, mag-uumpisa ka muna sa white, tapos susunod sa white, yellow, blue, tapos sunod-sunod na yan hanggang sa maging black belt ka, no? So, itong Republic Act 8049, anti-hazing law, kasi yung ibang mga martial artist, meron silang grupo, no? Kung hindi man sila merong grupo, meron silang patakaran, no? Na yung aanib sa kanila ay dapat muna dumaan sa pagsubok, no? Halimbawa, no? Bubugbugin, no? Kung hindi ako nagkakamali, tatadyakan, no? So hindi natin masasabi na imposible, no? Kasi posibleng mangyari 'yon, no? Lalo na dito sa mundo, lahat ay posible, no? So kung merong mga martial artists na ganung patakaran ang pinapatupad, na yung mga baguhan o yung mga mas mababa sa kanila ay sabihin natin pahihirapan, no? So maaari kayong pumasok dito sa anti-hazing law, no? Lalo na pagka namatay yung biktima, no? So alam naman natin kung anong yung hazing, no? Pwedeng paddle, hindi lamang paddle, no? Lahat ng klase na pagpapahirap, no? Sa katawan ng isang tao na maaaring magresulta ng kanyang kamatayan, no? Ay pasok yan sa Republic Act 8049. Actually, may nakita ako, no? Na isang black belter, no? Yung mga white belt, yellow belt, no? Pinapatakbo niya, tapos pag nagkamali, pinaparusahan niya, no? Binibigyan niya ng kaldag, no? Kaldag, sinisikmuraan niya, no? Pero hindi ko na babanggitin dahil ayoko ng tawag diyan na umaba pang issue or ayokong pahabain pa yung issue, no? Dahil sample lamang yan, no? Kinaldagan niya, binigyan niya ng sidekick, no? Hindi maganda 'yon, no? Buti na lang hindi siya ni-report sa samahan, no, na kung saan siya nabibilang, no? Kasi yung mga martial artist, merong mga mga regulating bodies, ibig sabihin meron silang mga organization, no, mga samahan na nagbabantay sa kanilang mga kaanib upang tuparin, no, ang kanilang mga sinumpaang tungkulin bilang isang martial artist, kasi meron yan silang oath, no, code of ethics, maayos na pagkilos, no, o disiplina ng mga bilang isang martial artist. Meron yan sila, no, na kapag nilabag mo ang yung pangako, no, or yung sinumpaan sa iyong samahan o organization, ay maaari kang tanggalan ng lisensya bilang isang martial artist o hindi ka nakikilalanin bilang kasapi ng kanilang grupo, no? O tatanggalin ka na nila o pagbabawalan ka na nila na ipagpatuloy mo ang iyong career or ipagpatuloy mo ang iyong kaalaman bilang isang martial artist. So pagbabawalan ka na nila. Okay? Sunod is Republic Act 9262, no? Ito, kapag yung isang martial artist na bugbog niya kanyang asawa, no, o girlfriend, no, o yung kanyang karelasyon, no, hindi naman natin masasabi na lalaki lang, no, na ang maaaring makagawa nito, no, kasi meron ding mga babae na martial artist. Pero kapag ang babae nakabugbog sa kanyang asawa, no, hindi siya pasok sa RA 9262, kasi ito sa RA 9262 dapat babae ang nabugbog at yung lalaki ang nambugbog, no? So sa RA 9262, babae yung nabugbog, lalaki ang nambugbog, at hindi lamang ang asawa na ang kanyang nabugbog, no? Pwede rin yung anak, kanyang sariling anak, no? Or anak ng kanyang asawa, no? Pasok din sa RA 9262, no? Tapos so sir, ang tanong, paano kung yung babae, kasi maraming babae na black belter, ang galing sa martial arts, no? Paano kung sila ang nakabugbog sa kanilang boyfriend or husband o asawa?
Anong batas ang maaaring dumisiplina, no, sa kanila, or anong kaso ang maaaring isampa, no? So pwedeng pag namatay, pwedeng homicide, kasi wala namang gender diyan wala namang kasarian sa homicide, no? Pwedeng homicide, pwedeng serious physical injuries, pwedeng less serious physical injuries, pwedeng slight physical injuries and maltreatment, depende sa pinsala, no? Na pinsala sa katawan ng kanyang asawang lalaki, no? Tapos meron din tayong grave misconduct, EO 292, no? Kung yung isang martial artist ay kawani ng gobyerno o empleyado ng gobyerno, halimbawa pulis, sundalo, no? O kaya public school teacher katulad ko, no? O Bureau or Fire tawag doon? Bureau of Fire Protection, yung mga bumbero, no? Bumbero, empleyado o anong klaseng or saan mang ahensya ng gobyerno, basta gobyerno, no, ng Pilipinas, no? So pwede kayong masampahan ng administrative case. So sir, ano bang pinagkaiba ng criminal case at administrative case? Maganda pong tanong 'yan, no? Yung administrative case po, tatanggalin lang po kayo sa trabaho o kaya sususpindihin. Sa criminal case po, talagang ikukulong po kayo kapag guilty po kayo, no? Sa administrative case, wala pong piyansa dahil hindi naman po criminal case yan Pero sa criminal case, no, merong piyansa kung ang krimen na ginawa mo ay mas mababa, no? Mas mababa sa reclusion perpetua kung hindi ako nagkakamali, no? So kung mas mababa ang yung krimen, meron kang karapatang magpiyansa. Pero kung mabigat ang yung krimen, meron kasi krimen na walang piyansa no? So yun yung pinagkaiba. So sa administrative case, tatanggalin lang kayo bilang isang kawani ng gobyerno. Sa criminal case, talagang merong parusa na pagkakakulong, no? Tapos meron ding PD9. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Tungkol dito sa Chaco, no? Kasi itong PD9 nagsasabi dito, no, na bawal, pasensya na, Bisaya ko, no? Hindi ako masyadong fluent, no, sa Tagalog, no? Medyo nahirapan ako mag-Tagalog, no? Sa sa PD9 o Presidential Decree 9, no, bawal sa sino man, no, na hindi otorisado, no, na magdala ng kutsilyo, no, balisong, sibat, no, bolo, yung sa amin ang tawag dito sa bolo, ano bang tawag dito? Sundang yata, something like that, no? Or sa English parang machete yata, machete ang tawag dito, pero sa atin bolo, no? Bolo, balisong, tapos club. Ano ba tong club? Yung tinatawag nating knuckles, no? Yung isusuot mo sa kamay mo, no? May bakal, no? Na pag sinapak mo yung tao, no? Posibleng mamatay, no? Kung hindi mauospital, masisementeryo, okay? So bawal 'yon, no? So sino mang mahulihan yan, talagang makukulong kasi ano ito kriminal, no? Kasong kriminal, no? Pero meron ditong exception, no? Exception, maliban na lamang kung ikaw, ang iyong hanap buhay ay isang martial artist. Ibig sabihin, kailangan mo talagang magdala ng Chaco, halimbawa dahil isa kang nunchaku instructor, no? Nagtuturo ka ng Chaco, hanap buhay mo, profesyon mo, no? O kaya naman sabihin natin na vlogger ka, no? So hindi naman pwedeng mag-vlog ka ng tungkol sa Chaco na wala kang Chaco, no? So para kang sira niya, no? So merong exception, no? So maliban na lamang kung ang yung hanap buhay ay kailangan mong maliban na lamang kung itong mga ipinagbabawal ay kailangan mong gamitin para sa yung hanap buhay. Halimbawa, yung bolo, no?
bolo, o ano ka, magsasaka ka, no? O kaya magsasaka. Siyempre, hindi ka naman pwedeng magsaka or nagpuputol ka ng kawayan o kahoy, no? So, hanap buhay mo yan. So, hindi mo naman pwedeng putulin ang kahoy gamit lang ang karate chop mo, no? Isang ganyan mo lang, putol yung kahoy, no? So pwede ka magdala nito, no? Paliwanag mo lang sa mga pulis, no? Pero ingat ka lang kasi merong mga pulis, hindi ko naman nilalahat, no, na baka lang naman, no? Baka hindi naman ako sigurado, baka hindi alam ang batas, no? Mapagdiskitahan kayo. So mahirap na. So dapat alam nyo ang karapatan nyo. Dapat alam nyo rin ang batas, no? Paliwanag mo, sir, ayon sa PD9, no, na pwedeng magdala ang tao ng bolo, ng kutsilyo kung kailangan yan sa kanyang hanap buhay. So paliwanag nyo, no? So kung yung pulis na talagang hindi nakakaintindi, hindi alam ang batas, pwede nyo isumbong sa hepe nila, sa chief of police, no? O kaya sa human rights, no? O kaya sa sino man, no, na makakatulong sa inyo. Pwedeng human rights, pwedeng NAPOLCOM, no, pwede ring internal affairs, ano, meron sila diyan. Ano ba tawag doon? Meron silang anong tawag doon, yung pwede mong ireklamo yung pulis na umaabuso. PIDEG ba tawag doon? PIDEG, no? So pwede kayong magreklamo doon, no? Yun. So pero mga kaibigan, pero ingat din, no? Kasi wag basta-basta gamitin, no? Kasi sabi sa PD9, no, kapag napatay mo daw yung isang tao na gamit ang tsako, no, gamit ang balisong, no, gamit ang bolo, no, ay magiging mas mabigat ang iyong parusa, no? Mas mahaba ang araw ng iyong pagkakakulong, no? Kaysa doon sa sitwasyon na hindi ka gumamit ng ganito, ng mga armas, no, ng mga sandata, no. So yun. Tapos meron din tayong tinatawag na reckless imprudence, no, reckless imprudence resulting to homicide. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang martial artist ay pasensya na sa word ko, no, tatanga-tanga, no, hindi ka nag-iingat, no, dahil sa katangahan mo, merong nabalian, merong namatay, no. So kung nabalian, pasok ka sa reckless imprudence resulting to physical injury. Kung namatay, pasok ka sa reckless imprudence resulting to homicide, no. Pero kung sa katangahan mo bilang isang martial artist, no, may nasira kang gamit, no, na mamahalin, halimbawa kotse, no, tinamaan ng tsako mo, no, o taekwondo, no, taekwondo sa pagsipa mo, may nabasag ka na mga mahalagang gamit, no, or ano pa man dyan, no, na hindi kayang mapagpasensyahan, no? Halimbawa sa sakyan, no? O ano pa man, so pwede kang makasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property, no? So ganun 'yon, no? So sa katangahan, nagresulta sa pagka-aksidente, kasi yung reckless imprudence, mga aksidente yan, hindi sinasadya, no? Pwede ring malicious mischief, no? Malicious mischief, kung yung reckless imprudence, no, nasira mo yung isang bagay na hindi sinasadya, sa malicious mischief talagang sinadya mo, no? Meron ka talagang intensyon na sirain yung gamit niya, no? Halimbawa, yung cellphone ng kaaway mo o yung taong kinaiinisan mo, no? Hinagis mo. Paghagis mo, lumipad ka, no? Tapos nag-turning kick ka, no? Tinamaan, no? Tinamaan yung cellphone, wasak, no? Hindi na mapakinabangan, no? So malicious mischief na 'yon, no? O kaya kotse ng kalaban mo, no? Finrun kick mo yung side mirror, no? Tapos umakyat ka pa sa hood ng sasakyan, no?
Tapos pagdating sa hood ng sasakyan, no, tumalon ka pa, no, para mayupi yung hood niya, no. Tapos tumalon ka pa paikot, no, at tinorning kick mo, basag yung windshield, no. Tapos yung parang sa Street Fighter, ginanon-ganon mo pa ng kamay mo ang pintuan, no, hanggang sa sabihin natin magkayupi-yupi, no, ang kanyang kotse. So malicious mischief na yon, kasi ibig sabihin talaga meron kang intensyon, no, na sirain yung bagay na pag-aari ng ibang tao. Okay? At saka meron pa pala, no, meron pa pala bilang panghuli, no, meron ding tinatawag nating civil case. Ano po ba yung civil case? Civil case, ito po yung may pananagutan ang isang tao na hindi nag-iingat, no? So, dahil diyan, no, kapag ikaw ay hindi maingat at nakapinsala ka sa ibang tao, no, ay pwede kang pagbayarin ng pera, no, sa tinatawag na moral damages, no? So, pera, no, pagbabayarin ka ng pera. Hindi ka makukulong, pero pagbabayarin ka ng daños perwisyo o damages, no? So, diyan pwede diyan, alam ko, kung halimbawa minor de edad yung martial artist, kasi sa panahon ngayon maraming mga kabataan na mahilig na sa martial arts. Sa katunayan nga, yung iba mga bata pa lang ang gagaling na sa martial arts. Meron na akong kakilala, no, 16 years old pa lang, black belt na, no, talagang sobrang galing nila at sobrang dedicated sila, no? Dedicated sila, talagang sobrang galing nila sa martial arts, no? So kung sila, no, na kung sakali na yung kanilang talento ay ginamit nila sa hindi maganda at nakapirwisyo sa ibang tao o ibang bata, no? So, pwedeng makasuhan sino? Ang bata na martial artist, ang minor de edad na martial artist, o yung magulang? Siyempre, yung magulang, kasi nandyan sa civil code, no? Kung anumang perwisyo na nagawa ng isang bata o minor de edad, ang mananagot o ang magbabayad ay ang mga magulang. Okay? So, yun lamang po, no? Yun lamang po ang mga batas na dapat yung malaman. So, kung meron pa kayong kung sa tingin nyo na meron akong nakaligtaan na sa tingin nyo mahalaga din na dapat malaman ng isang martial artist, paki-comment na lang po, no? O kaya pwede rin kayong mag-Google, no? Pwede rin kayong sumangguni sa mga abogado, no, kasi sila talaga ang nakakaalam ng mga batas, no. Sila talaga yung magaling diyan, no. 'Yon. Pero ganun pa man, ito yung mga batas na ibinahagi ko sa inyo ay talagang nasa revised penal code at talagang nakasulat talaga sa batas lahat ng sinasabi ko. So hindi niyo masasabi na kwento-kwento lang ito, okay? Kahit pa i-search nyo, kahit pa isanggunin nyo sa mga abogado, talagang totoo at tama yung sinasabi ko, no? Pwede nyo lang dagdagan kasi baka meron ako nakaligtaan. So yun lamang po at maraming salamat sa inyo pong pakikinig at see you next time.